Ang video na ito ay inspired sa message ng isa kong viewer na humihingi ng tulong kung paano mag-add ng dependent sa US visa scheduling website para sa K1 at K2 visa process. At sa totoo lang, isa ito sa pinaka-common na problema ngayon. Naranasan mo na bang mag-add ka ng dependent pero biglang may error? O kaya sinasabi ng system na existing na daw ang dependent mo kaya hindi ka na makapag-proceed sa appointment mo? Paulit-ulit mong sinusubukan pero wala pa rin. Walang malinaw na explanation sa website kaya nakakalito talaga. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang step-by-step na solusyon na talagang gumana base sa actual na experience at reply ng VAC. Welcome to the Swanberg channel. In this channel, we share US visa tips, how-to videos, quotes, and vlogs. Thank you guys for subscribing and watching on our channel. Step 1. Alamin ang totoong problema. Bago natin ayusin, kailangan muna natin maintindihan kung bakit nangyayari ito. Kadalasan, ang dahilan ay may existing profile na ang dependent sa system, may maling email o details na nakasave, o kaya na-register na dati pero hindi natapos dahil nag-error ang system. Very common ito sa K1 at K2 visa process at sa ibang mga visa category. Kaya huwag kang magpanik, hindi ito rejection, system issue lang ito. Step 2. Mag-send ng feedback sa VAC. Ang pinakauna at pinaka-importanting step, kailangan mong mag-send ng feedback message sa VAC system. Huwag mong paulit-ulit na subukan mag-add dahil hindi ito maaayos agad. Pumunta ka sa US visa scheduling website at mag-submit ng feedback request. Ilahad ang buong pangalan ng applicant, pangalan ng dependent, passport details, screenshot ng error kung meron, detalyadong explanation kung ano ba ang problem. Ipapakita ko dito sa screen ang halimbawa ng aking ginawang feedback message. Step 3. Maghintay ng response ng VAC. Pagkatapos mag-send, maghintay ng 24 to 48 hours. Usually, magre-reply agad kinabukasan ng VAC at magbibigay sila ng instructions. Sa experience ko, pinagawa nila ako ng another feedback message at gumamit ng bagong email address na hindi pa nagamit sa system. Yun ang instruction nila. Ipapakita ko dito sa screen. Step 4. Gamitin ang bagong email address. Kung pinapagawa ka ng VAC na mag-update, gumamit ng bagong email, huwag gamitin ng lumang visa email, iwasan ng duplicate accounts. Step 5. Ano ba ang totoong dahilan ng problema? Ang natutunan ko mula sa VAC, may existing profile na pala ang dependent sa system, kaya hindi ka makapag-add ulit dahil duplicate na siya. Tandaan ninyo, hindi mo na kailangan gumawa ng bagong profile. Existing record lang ang gagamitin. Step 6. Gamitin ang UID para ma-add ang dependent. Sa step na to ay nag-send ng UID number ang VAC mula sa feedback message na reply nila sa akin. Ipapakita ko dito sa screen. Ibibigay ng VAC ang UID number. Ganito ang gagawin. Mag-login sa account mo, pumunta sa Manage Dependents, piliin ang Add Existing Dependent using UID. Ilagay ang UID number, i-confirm at i-save. Kapag nagawa mo ng maayos ang step na ito, makakapag-proceed ka na sa inyong application. Sa case natin ngayon, ito ay para sa K1 at K2 visa. Ang ating viewer makakapagbayad na ng MRB fee pagkatapos ma-resolve ang problem niya sa pag-add ng dependents. At dahil naayos na ito, successful na rin siyang makakapagbayad. Importanteng tips. Ang unang gagawin, mag-send ng VAC feedback message. Pangalawang tips, huwag gumawa ng duplicate profiles. Pangatlong tips, i-check kung existing na ang dependent. Ang pang-apat na tips, i-save lahat ng screenshots at emails. At kapag gumawa ng feedback message, dapat mas detalyado para mas mabilis ang response. At ang panghuling tips ay maghintay ng system update na umaabot ng 24 hours. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Kung ikaw ay nakaranas ng unable to add dependent error sa US visa scheduling website, huwag magpanic. Tandaan, mag-send muna ng VAC feedback, sundin ang instruction nila step by step, at i-check kung existing na ang profile ng dependent. Yan ang pinaka-safe at tamang paraan para maayos ang issue.
Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung may same problem ka. See you sa next video. Ito ang The Swanberg Channel. Thank you and God bless.